Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito po ang kasagutan para sa ating Islamic Trivia number 3. Kung ilang beses bang nabanggit sa banal na Quran ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, narito po ang detalyadong kasagutan. Ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanggit basically ng 4 na beses sa banal na Quran. So, ito yung mga talata na kung saan ito ay nabanggit ang kanyang pangalang mismong Muhammad. So, 4 na beses ang pangalang Muhammad, mismo ang katagang Muhammad sa banal na Quran. Unang-una sa Suratul Imran, chapter 3, verse 144 ng banal na Quran, sinabi ng Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun ila akhiri." Diba? Pangalawa sa Suratul Muhammad, chapter 47, verse 2 ng banal na Quran, sinabi ng Allah, "Walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin." So, pangalawa. Pangatlo, Suratul Fath, chapter 48, verse 29, Muhammadur Rasulullah. Pang-apat, sa Suratul Al-Ahzab, chapter 33, verse 40 ng banal na Quran, sinabi ng Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum ila akhir al-ayah." So, sa mismong pangalang Muhammad ay 4 na beses binanggit sa banal na Quran. So, bukod sa mga ito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanggit din sa Quran gamit ang iba't ibang tawag gaya ng ya ayuhan nabi, no? Ya ayuhan rasul, yun, nabi, war rasul, at saka ya ayuhan nabi, na hindi direkta sa kanyang pangalan, ngunit ito ay tumutukoy pa rin sa kanya. Okay? So, marami yan sa banal na Quran at iba't ibang talata. Gayun din, subalit merong pangalan din na binanggit, Ahmad, na siya din yun. Ahmad, na binanggit sa banal na Quran. Yun yung pangalang ginamit niyo. Ahmad, ito ay pangalang ginamit ng kay Isa ibn Maryam bilang pagbabalita ng pagdating ng Propeta sallam sa pagkatapos niya. Na kung saan sa Suratul Saf na sinabi ng Allah, "Wa idha qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." At banggitin ng sabihin ni Isa na anak ni Maryam, o mga angkan ni Israel, ako'y sugo ng Allah na ipinadala sa inyo, nagpatutuo sa mga nauna sa akin mula sa Taura, at nagbabalita ng pagdating ng isang sugo pagkatapos ko, na ang kanyang pangalan ay Ahmad. Okay? So, ang pangalang Ahmad ay isa sa mga pangalang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, na nagpapahiwatig ng pinaka maraming nagpupuri kay Allah, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala si Sir. Umalis. Kanina pa umalis. Hindi ko pa alam, sir. Sa bank ata po, ma'am. Or STC. Hindi na siya babalik dito? Hindi na po. May urgent. Bukas na lang, sir. Kaya wala, kasi lahat yung ating meeting eh. Oo. Di ba? May meeting na taas. Bukas, man. Gano'n. Sabi ng people pag hindi. Okay po. Okay po. Salamat, Loy. Okay po. Ingatan mo trabaho mo, Loy, ha? Okay. So, ibig sabihin ng Ahmad, o ang ibig sabihin ng pinakamataas sa papuri. Yan ang ibig sabihin ng Ahmad, superlative ng ano ba? Ng Hamida, no? Ng Hamad. So, walang duda sa talatang ito na binanggit na sa Suratul Saf, ay patunay na si Isa ibn Maryam, si Jesus Kristo, ay nagbigay ng paunang babala sa kanyang sambayanan ukol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yun po yan. So, abangan natin ang ating Islamic Trivia number 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.